Okay, so magandang umaga mga kaalabok sa panibagong episode. Nandito ako sa may itaas ng paburol dito sa Sitio Dos Campsite. Ayun yung baba. Dun nag-aano ng mga kubo-kubo. Ayun, yung mga ginagawa kahapon. Ito yung isang kubo dito sa taas. Ito yung isang pwedeng tulugan dito. Ito ang luang nitong na to, kubo na to. Kasi dito mga nasa 10 or mahigit nakatao. Tapos meron din ditong lutuan. Ayan. Pwede kayo magluto dyan. Tapos kahit di naman kayo dito matutulog or magpe-pesta, pwede kayo pumanik dito para makita nyo rin tong mga bundok dito sa gilid na bahagi nitong na to, nitong Sitio Dos Campsite. Nagpapainit lang ako dito kasi sobrang kanina, sobrang lamig mula madaling araw hanggang kanina pagkagising ko. So 8 na mahigit hanggang ngayon, ang lamig pa rin dito sa lugar na to. Kung malamig kahapon, mas malamig siya ngayon dito kasi ayun, direct na yung araw, pero yung nararamdaman mo sobrang lamig pa rin. Salok muna tayo ng tubig dito. Ate, pwede tong inumin yung dito, di ba? Yung galing sa bukal. Eto, galing to sa dun sa taas. Yung sa taas na yun. Puno ng ano yun? Ano yun? Yung may bunga. Ibig. Tibig. Tibig yung puno. Ano yun yung parang Pinukay. yung sabi na kinakain na prutas na parang hindi alam na kinakain dito sa atin. Yung iba kulay pula pag binuksan. Sa ibang basta kinakain. Hindi, kahit dito sa atin may mga kumakain pala ibang probinsya nun. Doon nagagaling mismo yung tubig niya. Bumubukal. Pinukay eh. Pinukay ng lolo namin. Oo, kasi yun daw, nagtutubig daw talaga yung ilalim nun, di ba? Doon pala siya galing. Kala ko naman meron dong yeah, si ate sa camera. Akala ko yung naggagaling yun sa parang yung na bukal. Hindi pala, doon pala mismo sa puno. Ano siya, yung sa may ugat ng puno, sa may puno ng tibig. May bukal. Pinukay ng lolo namin. Oo, tapos ginawa ng kuha na ng tubig ngayon dito. Doon pala yung galing. Sige, thank you. Doon pala yung nanggagaling. Kasi yung na yun, puno na yun, talaga yung nagtutubig. So nagkakabukal pala dun. Kaya pala yun pwedeng pwedeng ipang inom na tubig. Ayan, so ito yun, may tumutulo dyan. Medyo mahila lang daw siya ngayon. So ito pala yun, yung tumutulo dun. Itong na to, tubig na to, tibig, puno ng tibig. Wala lang silang problema sa tubig. Tibig. Kaya siguro siya pangalan tibig. Kasi katunog ng tubig. No? Baka lang naman, naisip ko lang. Pero ito yun. Ano to, malinis to. Yung tubig na to. Ginagamit din nila to sa panluto tsaka mga inumin nila. Pero pwede rin naman kayong bumili sa kanila ng ng mineral pag meron sila dito. Pag open na ulit yung tindahan. Sa ngayon kasi sarado yung tindahan nila. Pero soon, mag-open ulit sila ng tindahan. Yun. Libre tubig. Fresh from the farm. Okay, naka-gear up na tayo. Pauwi na tayo ngayon. Pero bago tayo umuwi, meron tayong dadaanan pa. Ate, huli na ako. Salamat. Bye-bye. Ano pangalan mo ulit? Jeff. Sige ba. Salamat ba. Pakasabi lang po kila tito. Salamat. So dadaan pa rin tayo sa mga sikat na tourist spot dito. Medyo rimaya ka. Never been this tired.
ka muna para bumangaw ka. Yeah. Minutes ago, you were still. Okay. So, andito na tayo sa sinasabi ko pupuntahan natin ngayon. Ito yung tinatawag na Candle Monument dito sa may barangay Kamachin pa rin to. So, mula doon kanina sa pinanggalingan natin, doon sa may barangay hall ng Kamachin, papasok doon sa Sitio Dos, mga 10 to 15 minutes pag nakamotor kayo, mararating nyo tong pinaka lugar na to ng Candle Monument. Ayan. So, yun yung pinaka entrance. Tapos, dito, diretso, papanik yung dadaanan natin hanggang makita natin yung pinaka tinatawag na Candle Monument. First time kong pumasok dito. Ang dami palang mga puno dito. Napapalibutan pala siya ng mga puno. Tapos overlooking dito. Kasi nga, papanik tayo. Eto, dito tayo dadaan. Sarap ng hangin. Ang hirap din ng ano, patarik na to, pataas. Grabe pala yung ano dito, pataas, nakakahingal. Welcome to Candle Monument. Okay, so nandito na tayo sa pinaka-tok-tok sa tinatawag na Candle Monument. Ito nakikita nyo dito sa may bandang likuran. Ito yung tinatawag na candle o tinatawag dito na kandila. Yun yung Candle Monument. Ayan. So, apakaganda pala talaga dito. Tingnan nyo yan, no? Grabe, overlooking 360 kasi sa taas ng lugar na to. Tapos, ditong part daw na to, ito yung part na Manila. So, yun nga, nakikita ko yung mga building doon. Ewan ko lang kung kita pa yan sa mismo ano natin, camera. Ayun, yung part na yun. Tapos, ditong part pa, sa gabi pa dito, parang tingin ko, ito yung part ng Bataan. So, may nakikita ko ditong bundok na medyo aninag. Kaya lang, puro usok siya. Kaya hindi masyadong kita o hamog ba to? Parang ganun. So, hindi natin makikita. Medyo ako lang ang nakakita nito ngayon dahil mas kita siya dito. Ewan ko lang sa camera. Ayan. Tapos yung iba dito mga part dito is yung mga kalapit ng Manila. Tapos dito maraming mga puno na dito ng mga, hindi ko alam kung talisay ba to or ano, ilang-ilang. And yung mga ano na puno na to nagtataasan dito. Ang dami. So dito naman part din, eto na daw yung part naman nito ng mga sa Pampanga yata to, kung di ako nagkakamali, sabi sa akin kanina nung nakausap ko. Tapos dito pang mga part, ayan, so mga kalapit na lugar, San Miguel, tapos DRT. Ayan, DRT tong mga part na to. Pero sobrang ganda dito. Ito yata yung Malangaan. Yan yata yung pininik namin dati nila Boy P, kasi kamukha siya. Ayan, mataas na yan. Tapos ito yung sinasabi kong maganda, itong gawin na to, maganda rin dito. Sobrang lapit ng bundok na makikita nyo. Ayan. So, di ba? Ang ganda dito. Sobrang solid. Sulit yung akyat natin dito. Ayan. Ang ganda ng mga matatanaw nyo dito sa pinakaitaas na to. Grabe yung formation ng mga bundok. Parang dinggalan. Pero medyo malayo lang ako. Sa Dinggalan kasi pag ando ka sa mismong highway o sa mismong daan, kalapit mo lang yung bundok. Eto medyo malayo. Pero yung itsura niya halos ganun. Ayun o. Ang ganda.
Okay, para sa mga hindi nakakaalam, itong Candle Monument na tinatawag dito sa amin sa Bulacan, ito ay itinayo pala noong taong 1973. Ayan, sa pamahala ni Colonel Luis Santa Maria na namuno sa mga gerilya at sa pangunguna ni General Alejo Santos, ay itinayo ang Candle Monument na kilala din bilang Kandila. Si General Santos ang siyang namuno sa pangkat ng mga Pilipinong sundalong katuwang ang mga gerilya laban sa mga Hapon taong 1941 hanggang 1944. Ang Mount Lumot na bahagi ng Sierra Madre ang napiling kuta ni General Alejo Santos dahil sa estratehiyang lokasyon, vantage point nito. Itinayo ang nasabing monumento na wangis ng kandila upang maging simbolo ng liwanag para sa pagtatapos ng digmaan at upang alalahanin ang mga Pilipinong nagbuwis ng buhay dito. Ang kandila ay matatagpuan sa Barangay Camachin na noong 1954 ay nasasakop ng bayan ng San Miguel, Bulacan. Subalit ito ay naging bahagi ng bayan ng Doña Remedios Trinidad sa pagkakatatag nito noong 1977. Ayan. So, bukod sa napakagandang spot nitong Candle Monument na to, is ang isa palang magandang maaalala mo dito is yung mga ginawa ng mga bayani natin nung panahon ng mga gerilya, nung panahon nung gera na yun. So, nakakatawa lang, no? Sa isang napakagandang spot na to, matatanaw mo ng 360 yung lugar na to, nakatayo itong alaala ng mga bayani natin na lumaban noong mga panahon na yun. Diba? Napakaganda. So yun, napakaganda dito. Napakaganda rin ng kwento nung pagkakatayo nitong monumento na to. So pahinga muna tayo dito sa part na to. Pero kasi ditong malilim, itong ang parte ng mga maraming puno na to. Ayan. Pero dito sa mga gilid may mga upuan din naman siya. Kaya nga lang mainit sa ngayon. Ayan, may mga ginawa silang upuan dyan. Kaya dito muna tayo ngayon sa lilim. Lakas pa ng hangin. Kaya malamig dito sa taas. So ayun, nakababa na tayo. Ang tour guide nga pala dito is 500 pesos pagka solo ka lang kasi special yun. Pero kung dalawa kayo, pwede kayo maghati. Pero pagka 5 naman kayo pataas is 100 per head na yung babayaran nyo. Ayan, so pagka gusto nyo pumunta dito sa Candle Monument, yun yung isa sa pwede nyong i-ready o ihanda na budget pagka papanikin nyo tong Candle Monument. Okay, so yun, pauwi na tayo ngayon. Diretso na rin tayo ng bahay nito. Nay, thank you po, Nay. Hindi na po, okay na po. Salamat po, Nay, ha. Thank you po. Kuya, thank you. Salamat po.